Alright, while waiting for my practice mamaya sa band, eto, meron kasing sumagi sa ano ko, sa, basta may sumagi dito sa kung saan ako nagse-search ng ganun para at least sana magse-search ako ng mga songs or whatever, and all of a sudden, may nakita ko tungkol sa vlog ni Makagago tungkol kay Diwata. Okay, so ito naman ay real talk ko din, okay? Kasi nag-real talk siya tungkol sa mga vloggers ni Diwata na ginagamit lang daw nila si Diwata. So, kailangan daw mag-ingat si Diwata dahil pinagkakakitaan o kaya ginagawa ng gatas itong si Diwata. Well, sino nga naman ang hindi gumagamit sa Diwata ngayon, di ba? At saka ginamit pa nga niyang title itong si Alex Gonzaga, samantalang yung main point pala niya ay para tirahin yung dalawang vloggers, which is hindi ko na babanggitin. Alam niyo na kung ano yung mga pinagsasabi niya tungkol sa dalawang vloggers na yan, at talagang nagkwenta pa siya kung magkano kinita ng mga to, tapos wala naman daw silang ibinibigay kay Diwata. So I mean, pagdating kasi sa mga vloggers na yan, parang mga showbiz reporters din yan eh, di ba? Ako, bago ako sumikat noon, kailangan bayaran ko yung mga showbiz reporters na nakabaligid sa akin para tulungan nila ako sa publicity, kaya kaliwat kanan ang mga publicity ko. So, si Diwata, pasalamat nga siya nandyan yung mga vloggers dahil hindi na siya kailangan magbayad, okay? So, kung kinakailangan na kung sino pa dapat ang magpasalamat, talagang itong si Diwata. Kasi nga naman, kung hindi dahil sa mga vloggers na to, hindi rin siya sumikat. Well, that's real talk, okay? That's the truth, that's the reality. Kaya, kahit wala man sila ibinibigay na pera o kahit wala man silang pinamamahagi na kinita nila tungkol sa pag-vlogs nila, tungkol kay Diwata, well, kung tutuusin, media mileage na ang naibayad nila kay Diwata. Diba? Kaya nga pati nga yung mga politicians, pati nga yung mga iba't ibang mga companies na kung ano-anong mga dinodonate, kasi media mileage po ang habol nila dyan. So, ganoon din si Diwata, media mileage din ang habol niya sa mga vloggers nito, kahit hindi magbayad ang mga vloggers o kahit hindi siya magbayad. Kung tutuusin, bawing-bawi na siya sa mga vloggers na to. So ngayon, yung mga vloggers naman, trabaho nila yun, di ba? Kaya nga sila nagfo-full time at pinili nila maging vloggers dahil yan nga ang trabaho nila. At totoo nga naman na they're really working hard for it. There's no doubt about it. So ngayon, kung sinasabi ni Makagago na ang mga to ay pinapahiyangan niya sila na ang mga to ay parang ginagawa na lang nilang gatas sa itong si well, kahit nga itong mga 'di ba? Kahit sina Alex Gonzaga, ano bang talagang point kung bakit sila nagva-vlogs din? Of course, in order to make money, 'di ba? I mean, kahit sino nga naman, 'di ba? Kahit sino nga naman, ano ba talaga ang point nila kundi talaga kumita ng pera? So, para-paraan lang talaga 'yan. Ako nga noon nung ako nagkaroon ng mga issues o pinagkaguluhan ako, instead sana napupunta na sa akin yung mga viewers, pupunta na sila sa kanila kasi ninakaw nila yung mga videos ko, which is hindi naman ako naghabol, pinamigay ko talaga because at that point hindi yung kita ang ko noon, ang hinangad ko, kundi para lang may voice out kung ano yung gusto kong i-voice out. Okay? So, kanya-kanya tayong mga points dito, kanya-kanya tayong mga paraan, kanya-kanya tayong dahilan kung bakit. Ako, ginagawa ko noon pag-vlog dahil iyon ang paraan para ako'y maka-voice out kung ano yung nasa loob ko, para it's a way of giving my freedom of expression. Ngayon, yung mga tao naman, because that is their job, kaya ninanakaw nila kung ano yung mga videos ko noon at hindi ko naman talaga kiniklaim ang copyrights. Which is for me, I don't care. Diba? Pinagkapirahan nila hanggang ngayon, I don't care. Diba? For me, I mean, ako, hindi ito yung pinagkakakitaan ko. Obviously, nakita nyo naman. Kaya, hindi ito talaga yung inaatupag ko buong buhay ko. Marami akong trabaho doon ako, dahil kumikita ako kahit hindi ako mag-vlogs. Nag-vlogs lang ako dahil it's just a matter of killing my time. Pero, kung kinakailangan ko naman talaga magsalita, katulad yung pasulpot-sulpot ako magsalita, kung meron ako nakita talaga na I really have
to give my message para at least alam din nila kung ano rin yung sa loobin ng isang mistika sa isang issue or isang bagay na kinakailangan din i-clarify sa punto ko, okay? Kanya-kanya tayong punto kanya-kanya tayong paraan para i-explain ang mga bagay-bagay. May points si makagago kung tutuusin. Kaso nga lang, sa realidad, hindi pwede yon. Kasi kung i-stop niya, for example, kaya sabi ng mga kagago, kailangan magbuo na lang daw siya ng sarili niyang team ng mga vloggers, mga gano'n, magbabayad pa siya, di ba? Samantalang yung mga, yung mga, yung mga, i-upload naman niya, pumupunta naman ng mga tao. Yun nga lang, hindi sila well subscribed. Hindi sila sinusubscribe na katulad ng mga iba't ibang mga vloggers na talagang milyones ang mga subscribers nila. Malay mo, di ba? Darating din tayo dyan. Kasi nga naman, instead nga kay Diwata nang pupuntahan ng mga tao, natural, nagmamanipulate na yung mga ginawa na naman yung mga vloggers, di ba? At saka yung mga buzzers din. Ginagawa rin nila yon para lang magkaroon din sila ng views din in their own ways in order to attack. Pero, para sa akin, ang masasabi ko lang kay Diwata, Diwata will never be as famous or will never be as he or she is right now, kundi dahil sa mga vloggers. Kaya sana hindi siya magbabago sa mga vloggers, magpasalamat pa rin siya. So, para sa akin, hindi na siya kailangan talagang magbuo ng team kasi nga naman, sa sobrang busy na niya, sa sobrang ang dami ng ginagawa niya, sobrang focus na niya sa kanyang business, wala na talaga siyang panahon para i-focus ang kanyang pagva-vlog, o kaya i-focus kung paano siya kukuha ng kanyang sariling mga vloggers team para kikita siya sa pag-vlog. Well, para lang sa kanyang paresan, talagang bawing-bawi na siya doon, okay? Siya yung tao na hindi siya gumawa ng business para mag-vlog, kundi gumawa siya ng business para magbenta ng paresan, magbenta ng mga pagkain o kaya mga pares, mga ganun. So, kung yun ang line niya, be it, di ba? Kung ano naman ang line ng mga vloggers na yan, line naman nila yon. Yun ang pinagkakakitaan nila. Obviously, pinagkakakitaan din ni Gago o kay si Makagago kung ano rin yung mga pag-vlog niya at saka pag-real talk niya sa mga tao na gusto niyang mabigyan ng real talk o kay mabigyan niya talaga ng comment. Okay, pagdating sa kung ano-anong mga ginagawa nila. Kanya-kanyang atake yan, di ba? So, ngayon, yun lang masasabi ko. I mean, basta i-focus lang ni Diwata kung anong ginagawa niya sa business niya. Ngayon, doon sa mga vloggers, i-focus nyo lang din sa pag-vlog. Ngayon, doon sa mga buzzers, well, sana naman, be nice, diba? Be kind. Kasi hindi naman talaga lahat ng mga business ay talagang they are really meant na ma-please ang lahat ng mga tao, diba? You cannot please the whole world. Ganun lang yun. May mga tao na sinasabi na masarap, may mga tao din na sinasabi hindi, mga ganun. Pero the truth is, we have to realize na pinupuntahan si Diwata because of him. Hindi lang yung pares niya. Pangalawa na lang yung pares. Kasi kung paresan din lang pag-uusap, maraming pares na dyan. Marami na rin gumagaya, di ba? Marami na rin gumagaya sa kanyang overload kung anong ginagamit niya na mga karne o kay kung ano-anong mga meat na pinagbebenta niya. Pare-pareho na rin, di ba? So, ngayon, kanya-kanyang diskarte na lang yan Kanya-kanyang palakasan, kanya-kanyang fame, kanya-kanyang ano. So, kung ako sa'yo, Diwata, huwag kang makinig kay Makagago, okay? Huwag kang magpakagago sa kanya. Kasi, mas smart ka kung anong ginagawa mo ngayon, okay? So, kung anong tiniteach niya sa'yo, don't follow anybody who is not smarter than you, okay? You're smart enough to know what you are doing right now, and I salute you for that, okay?